Bakit may mga taong umiiral, nabubuhay, pero ang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Ano ang mga dahilan para ang mga pangalan ng mga taong ito hindi masulat sa aklat ng buhay? Nakahanda ka na, Sis Luz? Opo, bakit nga po ba ganon? May mga umiiral. Ito ay isang dahilan kung bakit meron tao na hindi nakasulat ang aklat sa ang pangalan sa aklat ng buhay. 32, 31, 33 ng Exodo. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon may ngayon, kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Ang isang dahilan kaya merong mga tao umiiral na pagdating ng pag-uom, hindi nakikita yung... Kasi ang sabi doon sa Apokalipsis, ang sino man ikaw hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy, 20:15, pakibasa mo ha, Sis Luz? At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Bakit hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay? Nabura siguro, di ba? Opo. Sabi ng Diyos ko kay Moises, ang magkasala laban sa akin, siya kung aalisin sa aking aklat. Hindi na makikita pangalan mo ron, tama ba? Tama po, pag nabura na, wala nang pangalan. Pero pag hindi nabubura, may chance ka pala, no? Opo. Ahatulan ka ayon sa iyong mga gawa. Kaya may chance yung mga hintil na hindi naanib sa iglesia, may chance yun. Amen. Baka may nagawang mabuti yun But somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Matutoo naman yun, ano? Bakit? Yung hindi nga umaasang maliligtas, naligtas Halika, pinagpala ng aking ama, manahin mo ang kaharian. Nagutom ako kasi pinakain mo ako Kailan ka namin nakita nagutom? Hindi ka naman namin nakita, Panginoon. Pero sasagot ang Panginoon, magsasabi, yamang ginawa mo sa isa sa maliliit na ito, sa akin mo ginawa. So itong mga tao ito, they are feeling expect that they will be saved. Pero tinatawag ni Kristo. Kasi nakagawa sila ng mabuti. Nakasulat yun sa aklat ng buhay, Sis Luz. Opo. So pagka nakasulat ang pangalan mo, ibig sabihin may chance ka. Ama? Tama po. Kasi yung wala sa aklat ng buhay, ibubulid na sa dagat-dagatang apoy, wala nang chance yun. Opo. Bakit may mga tao ang kanilang pangalan di nakasulat sa aklat ng buhay? Maaari, noong umpisa nakasulat ka. Nagkasala ka ng mabigat, binura ka. Opo. Sabi kasi ng Diyos, yung magkasala ng mabigat sa Kanya, kasi may kasalaan ng hindi naman mabigat, hindi naman kabura-bura yun Opo. Sabi nga ng minsan buwan kung nakikita mo yung kapatid nagkakasala, di naman ito mamatay, idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Opo. Kung sa nagkakasala ng hindi ikamamatay, may kasalanang ikamamatay, ito dito sinasabi ko na idalangin niya. Kung meron hindi naman ikamamatay, ang ibig sabihin ng Diyos kay Moises, yung magkasala laban sa akin, aalisin ko ang kanyang pangalan sa aking aklat. Anong kasalanan niyo? Yung kasalanan ikamamatay. Pero nagkasala ka man, di naman ikamamatay,
hindi sapat na dahil ng kabura-bura na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, kaya pala ang mga pangalan nasa aklat ng buhay, may chance yun sa araw ng paghukom, makakalkal lahat ng ginawa mo. Somewhere in my youth or childhood, I must have done something good. Ayun. Palay mo, meron kang isang kinaawaan. Anak pala ng Diyos yun. Isa kang pinakain, pinatulog, pinarantan. Anak pala ng Diyos yun. Hindi mo meresi para sa iyo na tawagin ka ni Kristo. Nandun sa aklat ng buhay yun. Yung ginawa mo na yun. Pag binuksan yung aklat ng buhay, yung ngayon ang magte-testify sa iyong mga ginawa. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin. Yun. Alam mo ba na mayroong mga tao kahit kailan hindi nasulat sa aklat ng buhay? Sino po yun? Hindi nabura, ha? Opo. Hindi nabura, pero hindi nasulat kahit kailan. Kasayo ng 17:8 ng Apokalipsis. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kaliliman at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. Pero palang mga tao, ang sabi, silang nananahan sa lupa, manggigilalas dun sa hayop, na ang kanilang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan. Nakita mo yun, Gordani? Opo, meron po palang ganon. Kanina nga po, ang napansin ko, kung hindi nakasulat, maaaring ang posibilidad po dahil sa mabigat na kasalanang nagawa nila, nabura lang. Pero ito po iba eh. Ito ay mula ng pasimula ng itatagang sanlibutan, hindi na nagkaroon ng chance na nasulat man lang yung kanilang pangalan doon sa aklat ng buhay. Hindi siguro sila nasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay, hindi sila itinuturing na buhay. Opo, kasi kung aklat ng buhay, lahat ng buhay nakasulat nga po doon. Pero sila hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang pangalan mula nang itatag ang sanglibutan. Hindi nga po. Alam mo, Sis Luz, tanungin mo ang mga kapatid natin sa iglesia. May nagturo na ba sa kanila ng ganito na meron palang mga tao, mula nang itatag sa libutan, hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Anong mo dyan sa apal? Opo, mga kapatid, meron na bang nagturo po sa inyo, yung galing sa iba-ibang relihiyon, na meron palang ganitong mga tao na buhat ng itatag ang sanglibutan, hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Pakitaas nga po ang kamay ng mga wala pang narinig na ganito, hindi pa naturuan ng ganito kahit kailan. Yan, wala pa. O sige, ngayon naman po. Sino naman sa atin, sa mga dating galing sa ibang relihiyon, sino naman sa inyo ang naturuan na po ng ganito? Alam niyo na kung sino to. May naituro na sa inyong ganitong aral. Meron ba? Wala po, Brother Eli. Talagang wala. Walang narinig ang mga kapatid kahit kailan na ganitong turo. Parin ako nabasa sa iba-ibang iglesia na yung ganyan turo eh. Opo, wala po talaga. Kahit kami nga po, ngayon ko lang din po ito narinig, itong sinasabi nyo na to. Ito dinadaanan natin itong sitas na ito. Pero yun nga po, yung punto na yun na silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan. Baka
marami yan eh. Pinag-aralan ko yan pati sa Greek. Talagang tama ang pagkakasalin. Pero ang pangalan nila hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Buhat ng itatagang sanlibutan. Opo. Bakit po ganun, Brad Eli? Eh kasi aklat ng buhay yun eh. Opo. Ikaw ba ang Diyos? Nanda mo yung aklat na yun para tawaging aklat ng buhay. Eh isusulat mo ba rin yung kamatayan? Hindi po. Buhay lang. Yung mga kinukonsider lang na buhay, yun ang isusulat doon. Kaya nga pagpatay ka na at gumawa ka na ng kasalanang ikamamatay, eh aalisin ka na doon sa aklat eh. Ano ba, Sis Luz? Tama po. So, yung mga patay, tinutuloy ng patay sa lahat ng paraan, patay na, wala ng pag-asa, buburahin na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Tama? Tama po. Pero ang ating sinusun, eh bakit merong mga umiiral, may mga tao, mula pa nang itatagal sa libutan, eh hindi naman pala nasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng kordero. Opo. Bakit po? Yan ang ating lulutasin, Sis Luz. Opo. Sige, handa na kayo mga kapatid? Lutasin natin. Makilamdam kayo, baka kayo, kasama kayo doon, na mula sa itatagal sa libutan, di nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Nako mga kapatid, delikado tayo dyan. No, buhat ng itatagal sa libutan, di nakitang nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo. Eh para nga magkaroon kayo ng tawag doon guide. Ang tawag doon, Sis Luz? Opo, ng giya o Karoon kayo ng giya. Opo. Alamin natin, sino ba yung tiyak na nakasulat sa aklat ng buhay, Sis Luz? Opo. Sino sila? 4-3 ng Pilipos. Oo. Ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Sino yung mga nasa aklat ng buhay? Yung naglilingkod, nagpapagal, Opo. tumusunod sa Diyos, nasa aklat ng buhay yun. Kaya nga sabi ni Jesus alisin mo ko ang bayang ito, nagkasala. Alisin mo na lang ako sa aklat mo. Sabi ni Jesus. Sagot ng Diyos sa kanya, sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin, siya kung aalisin sa aking aklat. Ba't kita alisin? Hindi ka naman nagkakasala laban sa akin ang mapigat mo. Yun ang ibig sabihin ng Diyos kay Moises, ba't mo uutosang alisin kita sa aklat ko? Injustice naman yun. Ikaw man ang nakikita mo ang puso ni Moises. Ang gusto ni Moises, makapaglingkod siya sa Diyos ng matapa. At talaga naman kapat siya. Ginarantiyahan ng Diyos yun. 12 ng bilang, basahin natin. Ang lalaki ngang si Moises ay totoong maamong loob, na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Nakasulat ba siya sa aklat ng buhay? Nakasulat po siya. Nakasulat. Wala namang mas maamol pa kay Moises nung panahon niya Higit sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Sabi ng Diyos kay Miriam at kay Aaron, nung nagdududa sila kay Moises, at pinagdudahan nila si Moises, sa lamang, nagkaroon sila ng duda. Bakit itong ating kapatid dito yung nag-asawa ng negra? Pero niisip nila, sobrang naman po si Moises. May asawa na kumuha pa ng negra. Sabi ng Diyos kay Miriam at kay Aaron, kung meron sa inyong propeta
Kikilala ako sa kanya sa panaginip, kakausapin ko siya sa pangitain. Sa aking lingkod na si Moises, hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng malinaw at hindi malabong salitaan. At kayo nangahas na magsalita ng laban sa aking lingkod na si Moises. Sabi ng Diyos, ang lalaking ang si Moises, totoong maamong loob, higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Wala naman palang kapareho si Moises kung panahon niya. Uubra sa kanya si Aaron. Hindi rin uubra sa kanya si Miriam. Hindi rin uubra sa kanya si Josue. Natataangi si Moises sa paningin ng Diyos. Pagkatapos sasabihin ni Moises, burahin mo na lang ako sa aklat mo, alisin mo ako dyan. Sabi ng Diyos, kung magkasama laban sa akin, siyang aalisin ko sa akin aklat, parang ka pa sa akin. Kung sasabihin ng Diyos na alisin ka sa aklat, eh alam niya ang ginagawa niya. Kung magkasala laban sa kanya ng mabigat, aalisin niya. Eh nagkasala ka man, di naman mabigat, hindi naman kabura-bura. Diba? Opo. Ibig sabihin, merong hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan kasi nabura. Pero merong hindi nakasulat, mula pa nang itatagal sa libutan, hindi nabura. Hindi talaga nasulat. Iba yung nasulat, tapos binura, kesa sa hindi talaga nasulat. Ay, intindihan mo, Sis Luz? Opo, maliwanag po yun. O, sa atin na yung tinatanong, ano tayo nakakatiyak na tayo nakasulat? Pagka naglilingkod ka sa Diyos, sabi ni Pablo kasi, meron na tayong lead. Itong mga babae kang ito, saka si Clemente, at yung iba kong mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan nasa aklat ng buhay. Alam mo ba yung aklat ng buhay kung para saan yun, Sis Luz? Para saan po? O, kung bakit yung isinusulat, ang pangalan doon, kung sa isang talata ng awit, 69:28. Mapawi sila sa aklat ng buhay at huwag masulat na kasama ng matuwid. Ayan. Ang nakasulat pala ron yung matutuwid. Amen. Akita mo, Sis Luz? Opo, yung matuwid na kasulat. Tandaan mo ang nakasulat sa aklat ng buhay ang matuwid. Basahin mo ngayon ng 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Lahat pala ng tao, ginawa ng Diyos na matuwid. So, lahat ng tao, nakasulat sa aklat ng buhay. Sa umpisa, pagkapanganak mo pa lang, one day old ka pa lang, baga one day old chick, nakasulat ka na sa aklat ng buhay, i-consider ka matuwid Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. At later on, ang mga tao humahanap ng katha. Pag nagkasala ka ng mabigat, burado ka. Damos, Luz? Opo. Nakakatiyak ako, yung mga apo ko, ang mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Yung mga bata yan, matutuwid yan sa Diyos Ay, tindihan mo? Opo, lahat ng tao matuwid sa umpisa pag nilalang ng Diyos, kaya lahat ng tao nasulat sa aklat ng buhay. Pag ipinanganak... Bakit? Kasi, ang sabi sa awit, huwag nawa sila, mapauli sila sa aklat ng buhay at huwag masulat na kasama ng matuwid. So, ang aklat ng buhay ay aklat na sulatan ng pangalan ng mga taong matutuwid na ginawa ng Diyos na sa pasimulay matuwid. Amen. Ano ngayon? Bakit may mga tao kahit kailan hindi nasulat sa aklat ng buhay? Alam mo kung bakit? Bakit po? 2 Pedro 2:12. Datapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol. Hindi naman pala mga tao yun. Ano mo naman isusulat sa aklat ng buhay? Yung aklat ng buhay,
listahan ng mga tao na nilikha ng Diyos na matuwid mula sa pagkabata. Tama? Amen. Opo. Meron pala, ipinanganak talagang mga hayop. Alam mo ang sikreto, Sis Lou? Ano po? 3:15 ng Genesis. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Doon pala sa Eden, sa simula ng sangkatauhan, meron palang Sis Luz, may decree na ang Diyos doon eh. Aalitin ko ikaw, sabi kay Satanas, ang babae. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Yung binhi ng babae, ang dudurog sa ulo mo, sabi niya kay Satanas. At ikaw naman ang dudurog sa kanyang sakong. Dalawa palang klase ng taong mabubuhay sa mundo. Isang binhi ng dyablo, isang binhi ng babae. Lahat ng binhi ng babae, considered na mga tao, nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, Sis Lou. Amen. Opo. Lahat ng binhi ng babae, mga tao po yun yung mga matuwid na nilalalang ng Diyos, lahat yun nakasulat sa aklat ng buhay. Maaalis lang yun pag gumawa ng kasalanang ikamamatay. Opo. Bakit meron hindi nakasulat mula ng ipatagang sanlibutan? Paano mo isusulat din yun? Alam mo naman kung ikaw ang Diyos, alam mo naman binhi sa Satanas yun. Amen. Opo, binhi ng demonyo, hindi naman yun matuwid, hindi yun considered na tao. Yun nga yung ipinanganak na talagang hayop, kaya hindi po isusulat yun ng Diyos sa kanyang aklat ng buhay.